Maliit na inner demon. Gusto ka pang guluhin ang aking paniniwala. Matandang langit. Sobrang minamaliit mo ako. Ikaw ba ang dakilang doktor ng Kinyang? Matandang langit. Nambobomba ka. Hindi ka marunong sa tamang pakikitungo sa laban. Grabe naman. Parang nabigla ako. Sobrang gulo ng isip ko. Bigla akong nakarating sa isang maliit na mundo. At bumagsak pa ang aking lakas. Pero mabuti na lang at maganda ang klinika na ito. Tahimik at maayos ang serbisyo. Mas malinis pa sa dila ng aso. Original na may-ari. Gaano kakawalang kwenta? Sige na. Dahil nakukuha ka na sa katawan mo. Ipapagawa ko itong klinikang panggamot. At saka, bumalik sa langit. Kailangan kong singilin ang matandang tao ng langit. Itutuloy. Muchen. Gusto kong bawiin ang kasunduan sa kasal. Liu Ruyan. Ang dating kasintahan ng orihinal na may-ari. Siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang pangunahing tauhan. Ang kasunduan sa kasal na ito, mula ngayon ay hindi na wasto. Huwag akong hintayin. Bata, ibaligyan mo sa akin ang klinika mo. Ibaligyan mo sa akin ang klinika mo. Sa Shiny Hall, kay Qiankun, makakamit mo ito, hindi lang ikaw ay magiging mayaman. Kundi matutupad mo rin ang hiling ng iyong lolo. Bumangon muli ang klinika. Sa klinikang ito, nakatago ang isang kayamanan. Kapag nahanap ko ito, ibibigay ko sa matandang Ginoo. Agad akong makakaangat sa posisyon. 10 bilyon. Kahit 1 sentimo, hindi ko ibebenta. 10 bilyon. Nabaliw ka ba? Si Uxiao ay hindi lamang isang dalubhasa sa medisina na bumalik mula sa ibang bansa, kundi isa ring binata ng pamilyang Gu. Ilang tao ang nagtatangkang makipagkaibigan sa kanya. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Ay, 10 bilyon, di ba? CJ. Pero may kondisyon. Kailangan mong dumaan sa ilalim ng aking mga hita. Tapos matutong tumahol tulad ng aso. Pag-isipan ko na lang, apo. Ayos lang ba? Talagang parang pawi ka na nag-aral sa ibang bansa na nakasuot ng suit. Napaka-awkward. Muchen, nabaliw ka na. Alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Na-offend mo si Itiao. Isang mapagmataas na aso. Ikaw, cute ka. Hindi naman kalaki ang kakayahan mo. Pero hindi ka naman mahinahon. Sino nang may lakas loob na magpabago sa'yo? Hala, pangarap lang. Kuya Muchen. Tulungan mo naman po ako, lolo ko. Magpapatuloy pa. Kailan ang simula? Kuya Muchen, pakiusap, tulungan mo ang lolo ko. Sixiaohua. Sabi ko, hanapin mo ang doktor. Bakit mo siya dinala? Sobrang sama na ng reputasyon ng orihinal na may-ari. Kung hindi ito maayos ngayon, walang pag-asang makabalik sa nayon sa buong buhay niya. Ipagpatuloy ang pag-opera ng klinika. Wala na naman kaming pera. Kailangan ko na siyang hanapin. Pumasok ang masamang espiritu sa katawan. Huwag sanang isang kwarto ang mawala. Ito, paano na ito? Huli na ang lahat. Tita Zhang, huwag kang magpaloko sa kanya. Siya ay makakapagpatay kay Ginoong Li. Magsusugal tayo, kung kaya mong buhayin ang matandang ito, sa loob ng 5 minuto. Magla-livestream ako ngayong gabi. Nagmamadaling tumakbo ng hubot-hubad. Maglibot ng 3 bilog sa nayon. Sa loob ng 5 minuto, kung hindi mo siya mailigtas, ang iyong klinika ay akin na. Ano sa tingin mo? Gumagawa ng kababalaghan. Lolo, nagising ka na. Ito. Talagang magaling kang maggamot. Anong nangyari sa'yo?
Sana hindi na lang kita naniwala. Muchen, talo ka na. Haha. Walang gaanong kakayahan, pero gusto pang magligtas ng tao. Hayaan na lang nating mamatay ang tao. Hindi pwedeng mangyari yan. Kakagaling lang niya sa pagsusuka ng dugo. Paano siya biglang gagaling? Lolo Lee. Ang kanyang nilulon ay lasong dugo. Ang galing mo, bata. Matanda, sigurado ka bang hindi ka lang nagiging masaya sa mga huling sandali? Saan ka ba nagmula walang kwentang tao? Hindi lang ikaw nagugulo habang ginagamot si Muchen. Nandito ka pa at sinisumpa akong mamatay. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Ginoong Lee, hindi namin iyon ibig sabihin. Huminto ka. Wuyong, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Mahal na bata, dadaan ako dito ngayon. Sino ang makakapigil sa akin? Dala ng mga magsasaka. Dala ng mga manlalakbay, ano nang nangyari? Itutuloy. Muchen, syempre ikaw. Muchen, ang kahihiyan ngayon. Sisikapin kong, babayaran ko ng doble. Itong sira-sirang klinika, siguradong magiging akin ito. Tiyak na magiging akin ito. Muchen, naiintindihan ni Tita Zhang na mali ka. Halos masira ang malaking bagay. Tita Zhang, napakamahiyain mo. Noon, ako ang walang silbi. Tungkol sa nangyari ngayon, nakausad na. Tama, nakausad. Itong buhay ng matanda ay ibinalik ni Muchen. Sino ang gustong magbulong sa likod? Muling sipsip sa dila ni Muchen. Tingnan muna natin, pumayag ba ang matanda kong ama? Kung ganoon, maraming salamat kay Lolo Lee. Sa Stone Mountain Village, ngayon ay si Huatuo. Isang iglap na nagbigay buhay mula sa kamatayan. Gusto ni Guyong na gamitin ang live broadcast para mapahiya. Pero nagawa niya sa akin isang malaking, libre na promosyon. Dagdag pa ang suporta ni Grandpa Lee. Ang unang hakbang sa pagpapausbong ng klinika ay naging. Ito ay paggamit ng key para sa acupuncture. King, President, hanapan mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito. Lahat ng detalye. Pangulo, hindi ba't lahat ito ay nasa internet? Mga kwentong nakakaakit ng atensyon. Huwag namang peke ito, basta't may kahit kaunting pag-asa na mailigtas ang lolo. Hindi ko palalampasin. CJ. Hindi mo nakita. Ang galing-galing niya talaga. Tingnan mo nga, yung batang si Muchen. Talagang binigyan niya ng respeto ang ating leader. Mas magaling pa kaysa kay Liu Ruyan na dinala niya. Estudyante sa medisina. Mas mahusay talaga. Muchen, ang galing. Sa aming baryo. Sa wakas ay may lumabas na. Tunay na makakatulong sa pagpapagaling at pagliligtas ng tao. Nakuha na ang kanyang reputasyon. Susunod ay ang mga gamot. Pero ang pondo ng klinika, hindi pa aabot ng kalahating buwan. Ipagpapatuloy. Kuya Zhou, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Hindi ko sinasadyang mangyari. Paano na? Mukhang sinasadya ni Xiao Muchen iyon. Sa alaala ng orihinal na may-ari, si Zhurongrong ay balo. 2 asawa, namatay sa pagtulog, at patuloy na interesado sa orihinal na katawan. Ayokong maipit sa kanya. Sister Zhao, may konting gagawin pa ako. Uuna na ako, ha? Tumigil ka. Kaya kong lampasan ang mga sakubos. Pero itong level, talagang mahirap pa rin. Bakit ka tumatakbo? Sister, ba't parang ganito? Pwede pa kitang kainin, hindi ba? Kamakailan lang. Di ba't abala ka sa klinika? May mga gamot si ate sa bahay. Kasama si ate. Bumalik kayo sa bahay. Tingnan mo nga. Ang lakas ng espiritu dito, grabe. Pero ibalik mo lang at maglagay ng konting espiritu rain liquid. Kaya pa rin itong palagyin bilang espiritual na gamot. Sister Zhou, ang taas ng loob mo. Kaya hindi na ako magpapigil. Walang anuman, walang kailangan pasalamatan. Sister, sobrang sakit ng balikat ko. Dr. Mew. Mahal na manggagamot. Magpapatuloy. Magpapatuloy. Mahal na manggagamot. Manggagamot. Dahil sa kanya, dumudugo na ang ilong. Sinasabi pang wala siyang interes sa kapatid. Tulungan mo akong ayusin ang kalagayan ko. Nagawa na ang ayos. Siguradong, magpapasalamat ako ng buong puso sa iyo. Bakit mas malakas pa si Rongrong ngayon? Mas malakas pa ang epekto ng demonyo. Nababalisa na ang kanyang paniniwala. Amang hamak. Sinasabi mo pa rin. Wala akong ideya kay ate. Amang maasim. Mabilis ka na. Malapit na akong mawala ng malay. Magpahinga ka ng husto nitong mga araw. Para ayos na. Ang sama mo, Zhurongrong. Ayaw mong makipag-ugnayan sa akin. Kasama ng ibang mga lalaki sa labas. Dito sa pagtataksil. Buksan mo.
Si Muchen ay araw-araw na sumusunod sa akin. Gusto akong pakasalan. Kung malaman niya na magkasama tayong dalawa, tiyak na papatayin ka niya. Ako. Tumaka na sa bintana at tumakas. Ako. Rongrong. Nagpapanggap kang inosente sa harap ko. Nakikipag-ugnayan sa batang ito. Bakit mas mababa pa ako sa kanya? Shijai, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kanya pwedeng saktan. Yo. Bata. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ngayon, papahamak kita. At sa harap mo mismo, ipapaalam ko kay Rongrong. Sino ang tunay na lalaki? Muchen. Magtatangkang makipaglaban ka sa akin. Ngayon, hindi mo na ako matatakasan. Etzeu. Paano mo siya haharapin? Ikaw ang bahala. Itong si Lin ba? Pero sa baryo, kilala bilang isang pasaway. Madaling mapabagsak lang siya. Kailan pa siya? Naging ganito kagaling. Lalong tumitibok ang puso ko habang pinapanood ko siya. Ek. Umalis ka. Ek. Ibabalik ko sa'yo ang gamot. Babalik ko lahat sa'yo. Ikaw na ang tunay kong ate mula ngayon. Tunay na lola. Pakiusap. Hayaan mo si Ginoong Muchen. Patawarin mo na. Makinig ka mabuti. Ako si Rongrong. Mula ngayon, ako ang babae ni Muchen. Kung maglalakas loob kang, pumasok sa pintong ito kahit isang hakbang. Ipapahamak ko siya. Totally sirain ang bagay mo. Naiintindihan. Hindi na ako mangahas. Sa loob ng isang taon, bawal gumawa ng masama. Tutulungan kita na maalis ang karayom. Kung mahuli kita, huwag mo akong bulihin. Hindi ko na kaya. Hindi na ako mangbuli ulit. Patawarin mo ako, Diyos. Kapatid. Ngayon, malaki ang naitulong mo sa kapatid na babae. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tita. Sige, ganito na lang. Walang anuman. Magpapatuloy. Tita, pwede bang utangin mo sa akin ang lupain na ito, para matulungan ko lang ang bunso ko? Ikaw na parang kahoy na walang buhay. Sa isip, bakit puro tungkol sa gamot na lupa ang iniisip? Sige na, minsan lang akong mahahabag. Yung gamot na lupa, ibibigay ko na sa'yo. Ang renta, kaunting simbolikong halaga lang ang kukunin ko. Si Ate Zu ay napakamaharlika. Kapag bumalik ako, pakakainin kita ng masarap. Mga patay na lalaki. Ayaw pang kumain kahit inaalo. Baka hindi maganda ang katawan ko. Sa loob ng kalahating buwan, ang mga karaniwang gamot na ito ay magiging mababang antas ng espiritual na gamot. Ganyan. Sa susunod, mas tiwala na ang botika. Sa lugar na to, magtatayo ng depensa. Diretso mong binuhos ang lahat sa akin. Nasaan ka? Bilis, bumalik ka na. May mga tao na magpapasara sa iyong klinika. Sira na ninyo. Ibigay mo sa akin yan. Ito ay pag-aari ng lolo ko. Kayo ba'y may lakas ng loob na galawin ito? Maging maingat ka. Umuwi ka na agad. Sino ka? Ikaw. Saktan mo siya. Gumuha. Sa lugar na ito ngayon, walang natirang kahit isang hibla. Sino kaya? Ang klinika ko ay pwedeng niyong buwagin kung gusto niyo. Huwag ka nang magpanggap pa dito. Sa lugar na ito ay iligal na gusali. At saka, kung isasampa ko ang kaso laban sa iyo, maari ko ring sampahan ka ng kaso sa walang lisensyang medisina. Tingnan mong mabuti. Tao, batay sa dumating na tao. Pigilin mo sila sa akin. Hindi ka ba masyadong mapagmataas? Hindi ka ba marunong tumilaw? Halika, tumulak na. Bitawan si Muchen. Ang amoy mo, ang pangit mo, balo. Huwag mong galawin si Buyong ng bahay namin. Sino nang may lakas loob na gagalawin siya? Anong nangyayari? Hindi rin niya nakita yung taong yun dati. Sino siya? Kakalabas lang sa teacher's den, papasok na sa wolf's den. CJ, huwag magpanik, sir. Nanonood ako ng video para humingi ng tulong sa inyo. Tulong po. Ay. Ang dami pang tao dito. Nakausap na. Sino ka? Nagmamalakas ka sa ilalim ng pamilya ko. Gusto mo bang mamatay? Isang pangkaraniwang pamilya ko. Nagmamalaki ka sa harap ng pamilya Xiako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito.
Ito ay ang pagkakakilanlan ng pamilya Xia. Yongji, huwag mong hayaan na matrick ka nitong Peking E. Huwag kang magpapaloko. Ang mataas na pamilya ng Xia. Paano nila magagawa na pumunta dito para sa kanya? Sa tingin ko, sino naman ito? Yung mabangis na sinta na nakapaligid kay Muchen. Ang binibini ng pamilya Xia ay hindi basta-basta nagpapakita. Ako ang tatay ko. Minsan lang namin nagkita. Paano siya makakapunta dito? Hindi ko ba alam? Sasabihin ko na sa'yo. Ikaw, amoy baboy na babae. Nagmamalaki ka bang lokohin ako? Gumagamit ka ng peking token. Sinasabi mong ikaw ang dalagang anak ng pamilya Xia. Tawagin ang tao. Hulihin mo siya. Protektahan ang dalaga. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Namang insulto sa anak ng pamilya ko. Bumalik. Hulihin niyo sila para sa akin. Ngayong gabi, bibigyan ko kayo ng magandang laro. At pagkatapos ay ibibigay ko kayo sa pamilya Xia para kunin ang gantimpala. Kapatid Jong, dalhin niyo sila. Sumpa, bakit hindi pa bumabalik ang espiritual na lakas? Sandali. Bakit ka nagpipicture? Ang tatay ko, palaging gustong makipag-ayos sa pamilya Xia. Kung malaman nila na nahuli ko ang nagpapanggap na tao ng pamilya Xia, tiiyak na mapapansin nila ako. Tatay, ngayon, bibigyan kita ng isang malaking regalo. Itong suwail na anak. Ito ay magpapahamak sa aming gu. Tawagin ang mga tao. Agad na alamin mo ang tungkol kay King. Posisyon ni Buyong. Maghanda na ng sasakyan. Sa oras na ito, ang matandang lalaki, siguradong sobrang masaya na. Sa wakas, nakabalik na siya sa tatlong bahagi. Tatay. Mahal kong maliit. Tatay, bakit mo ako tinatamaan? Anak na salungat sa amin. Humalik ka sa paanan ni Ginoong Xia at humingi ng tawad. Siya. Ginoong Xia. Humalik ka. Magpapatuloy. Wuge, ang laki ng impluensya ng pamilya U. Ayan, Gil. Xia, ito. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Lahat ng ito ay dahil sa cute na ito. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kasiyahan. Kaya iniisip ko rin. Hayaan mo na ang pamilya U. Hayaan mo ang iyong lola. Wala akong anak na katulad mo. Ipagbigay alam sa angkan. I freeze ang lahat ng ari-arian ni Wuyong. Sa kanyang pangalan. Tapos na. Hindi nakakagulat na siya ay anak ng pamilya Xia. Sa pamamagitan ng lakas, maaaring talunin ang mga maliliit na pamilya na ito. Ayan, Gil. Xia, nandito sa card na ito. May 30 milyon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon sa pamilya mo. Isang pagkakataon. Ano sa tingin mo ang 30 milyon? Maaari bang bumili ng isang pagkakataon? May pagkakataon ba? Depende sa Ginoo na ito. Ako. Ikaw, salahin mo ang sarili mo. Papatayin kita. Nang insultuhin si Gianli, Xia dati, at sinira ang aking klinika. Medyo magaan na parusa na yan sa'yo. Kung hindi kita pinigilan, malaking panganib ito sa mga kabataan. Talagang mabuti. Tawagin ang tao. Dalhin ang batang ito palabas. Upang hindi siya maging sagabal sa paningin ni Gianli. Xia. Ayan, Gil. Xia, paalam na. Itong si Muchen ay medyo kawili-wili. Salamat, Gianyi. Xia, kung hindi dahil kay Gianyi. Xia, ang klinika ko ay mukhang mababasag na. Katatapos mo lang sabihin. Nagagamutin ang lolo ko. Ang sakit ng aming matanda, hindi basta-basta, na magagamot ng sinuman. Kailangan itong dumaan sa malaking halalan. Ikaw na walang kwentang tao. Saan ka nakakuha ng kaalaman sa medisina? Talagang hindi ko maintindihan. Babae, nag-scroll ka lang sa video. At ganito ka nakatiyak sa'yo. Gamit ang enerhiya para sa karayom. Hindi ako magkakamali. Ngunit mas gusto kong makita ang kanyang tunay na antas. Sinusubukan mo ako. Sige na. Sino ba ang may kasalanan? Cute kasi ang orihinal na anyo. Anong ginagawa mo? Babae, may masamang enerhiya ka sa katawan mo. Kung hindi ito maalis, mukhang may malaking panganib. Ikaw, si Raulo, saan ka nagmula, masamang tao? Taon-taon naman akong nagpa-check up. Miss, tara na. Ang taong ito ay mandurugas. Sige na, tuwing ganitong oras, palagi ka bang nakakaranas ng pagduduwal? Lahat ng katawan mo ay nanghihina. May pawis na lumalabas sa katawan mo. Paano mo nalaman ang mga ito? Pero sabi ng doktor, wala namang masama. Magpahinga ka lang ng mas madalas. Gamitin ang enerhiya para sa acupuncture. Magpapadala tayo ng pag-aalaga mula sa malayo.
Kahit na yung mga dakilang manggagamot, ay ganito lang. Sulit ang adventure na ito. Hindi kayang gamutin ng iba. Hindi ibig sabihin nun na hindi ko kaya. Talagang magagaling kang magpagaling. Ganito ba talaga ang paraan ng pagpapagaling? Nangungupya ka na naman ba sa akin? Gusto mong gumaling? Huwag ka nang magsalita. Hindi na umiikot ang ulo. Hindi na sumasakit ang likod. Naging maayos ang mga glandulang suso. Ang galing. Kaya pala sobrang nagtitiwala sa iyo ang dalaga. Anong klaseng paggamot ito? Ito ay aking sariling binuong. Pamamaraan ng mabilis na pagdaan ng meridian. Gamit ang kapangyarihan upang ipasok ang enerhiya. At redirect ang hangin. Sa mundo ng pagsasanay sa espiritu, ito rin ay 3 uri ng medisina. Ang batang ito ay natutong lumikha ng sariling medisina na, ganitong tao, hindi ko kayang palampasin ang ganito sa pamilya ko. Ginoo. Itong 3 milyon ay bilang paunang bayad para sa inyo. Kung magagamutang ang sakit ng lolo, handa ang pamilya ko na maglingkod. Ito. Talaga ito. Pagkatapos ng kalahating buwan, ang halalan sa Yoncheng Hotel. Inaasahan ang galing ni Ginoo. Umaasa ako sa sakit ng lolo ko. Nasa iyo na ang pag-asa. Sige, tiyak na darating ako sa oras. Sige, mauna na ako. Ang perang ito ay talagang napapanahon. Ngayon makakabili na tayo ng lupa. Makakabili na rin tayo ng mga gamot. Maganda rin naman si Gianli. Siya, may magandang background pa. Sa halalang ito, kailangan talagang makipag-ayos sa pamilya siya. May matutulungan tayo. Mas mabuti pa ang isang tao na mapanumbalik ang medikal na klinika. Muchen. Miu. Kia Zhao, pasensya na po. Sa mga nakaraang araw, natuloy-tuloy kang tumulong sa akin. Hindi pa rin ako sinasadyang matapon ang tubig sa'yo. Di naman kailangang magpalit ng damit. Kung talagang nakakaramdam ka ng guilt. Mas mabuti pa. Ay naku, grabe talaga si Sister Ling na ito. Palagi niyang kinakalabit ang katawan ko. Kailangan pa rin panatilihin ang distansya. Ito ay... Kung makakahanap ng pinagmulan ng kapangyarihang ito, maari kong gamitin sila para sa pagtatanim ng mga gamot. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang problema sa mabagal na pagbawi ng kapangyarihan noong nakaraan. Kailangan kong maghanda bago ang malaking kompetisyon. Para maging handa. Ezeu, saan mo nakuha ang tubig na ito? Nasira ba ang gripo nyo? Kumuha ako sa likod ng bahay nyo. Bakit? Salamat, Ate Zhu. Iyan ay bato ng espiritu. Hindi nakakapagtaka na si Guyong. Palaging iniisip ang aking klinika. Ngunit ang espiritu ay dalisay. Sa tulong ng bato ng espiritu na ito, sa hinaharap magtatanim ng mga gamot at gagawa ng likido ng espiritu. Hindi ko na kailangang gumastos ng espiritual na lakas. Sa ganitong paraan bago ang halalan, maaari rin akong makalampas sa huling yugto ng pagbuo upang makapaghanda para sa halalan. Napakahirap ng pagsasanay sa huli ng mundo. Muli akong nabigo. Buti na lang ang mga halamang gamot na aking inalagaan. Nasa aking plano lahat. Tulungan mo ako. Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Gusto ko talaga ang ganitong klase mo. Mainit ang ulo. Salamat sa kaibigan mo na nakapagpalabas sa'yo. Hintayin mong kumilos ang gamot. Ikaw, kailangan mong makinig sa akin ng maayos. Hala, panaginip ka. Habang mas ikaw kumukontra, mas lalo akong nasasabi. Anong tinitingnan mo? Magbantay ka dyan para sa akin. Ang tanga mo naman, walang pakialam sa paligid. Naghihintay ka na ba? Huwag na. Pakiusap. Dumarating na ako. Sino yun? Hahaya mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Tawag kayo ng tulong. Hidalgo. Patayin mo siya. Ikaw ay isang mandirigma. Anong silbi ng mandirigma? Ako ay isang Diyos. Kuya, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, kuya. Kuya, huwag. Kuya, may pera ako. Kuya, anong halaga ang kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Kuya, huwag kang gagalaw. Umalis ka. Sobrang masakit. Tulungan mo ako. Sakit ng pag-ibig. Ito ay sobrang malamig na kalagayan. Unang alisin ang lason bago tayo mag-usap. Miyuan si Zhu. Ito ay bilang iyong kabayaran. Ako si Song Nuan-Nuan. Isang tao mula sa pamilyang Song ng tradisyonal na medisina. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit sa akin.
Ito ay isang tagumpay. Kahanga-hanga, binili ko pa sa ibang bansa. Pinakamodernong kamera. Song-nuan-nuan. Ngayon, may hawak ka ng ebidensya. Di ka na makakatanggi pa. Sumusunod ka na sa akin. Mahal ko, at yung gago na yun. Lahat buksan niyo ang mga mata niyo. Ngayon, bukod kay Ginoong Wang. Si Qiangi. Siya ay espesyal na nag-imbita ng isang bihasang tao. Dapat natin silang alagaan ng mabuti. Hindi rin natin alam kung anong itsura nila. Naku, nagpadala sa akin ng isang larawan ang ate. Malabong larawan. May isang medalyon sa kanyang baywang. Hindi malinaw ang kanyang mukha. Kung siya ay isang mataas na tao, tiyak na siya ay may diwang makalangit. May pambihirang presensya. At sa kanyang baywang, may isang medalyon. Naintindihan niyo ba lahat? Naintindihan na natin. Tama, siguro ito na nga. Nasa kotse na ang paanyaya. Sige na, okay na. Basta may token pa tayo. Ikaw yun. Magpapatuloy pa. Magpapatuloy. Talagang masikip ang daan ng mga kaaway. Hindi kita hinahanap. Ikaw ang lumapit sa akin. Ngayon, huwag kang umalis. Ang batang ito ay nandito para makagulo. Sugod. Sandali lang. Naisip mo nang mabuti. Si ate ang nagsabi sa akin na pumunta dito. Kung magsimula tayo ng gulo, ikaw ang sasagot sa mga consequences. Ginoo. Tingnan mo yung token sa kanyang baywang. Yun ba yung sinabi mong token kanina? Totoo nga. Hindi siya yun. Seryoso ba itong batang ito? Siya nga ba yung binili ng ate ko? Kung ganito nga, kung malaman ni ate ang mga nangyari dati, matatapos na ako. Kuya Hugh, huwag kang magpapaloko nitong batang ito. Siya, alam niya lang ang kaunting kaalaman, basura siya. Si Qiangi, siya ay mag-imbita sa kanya, nga, siya ang aking tagasunod. Wuyong, bakit kayo na naman dalawa? Buwis buhay na tambalan. Naka-offend ako sa pamilya Xian noong nakaraan. Kayo pa bang maglakas loob na pumunta rito? Sino-sino? Sino-sino ang tinutukoy na Wuyong? Sasabihin ko sa iyo, naging ama-ama ko na si Li Jiadashao. Bilang aking ama-ama, ngayon tawagin niyo akong Liyong. Sasabihin ko sa iyo, kahit na pamilya Summer pa yan, kailangan pa rin nilang magbigay galang sa akin, ang ama ng asawa ko. Kapatid na teacher, itong basura na to dapat itapon na. Para hindi madumihan ang mata ng lahat. Batang ito, yung mga nangyari noon, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ngayon, kailangan mo lang linisin ang aking sapatos. Palalayain kita, Ginoo. Kung sakaling siya talaga ay, putang ina. Bakit ka nakikialam? Kung siya ay isang matandang tao, kakain ako ng 3 kilo ng tae. CJ, ikaw ang bahala sa resulta niyan. Halika. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Magpapatuloy pa. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang aking bisita? Hindi. Ito. Ang itsura niya. Paano siya magiging guro? Ibig mong sabihin, bulag ako. Hindi ko makilala ang guro. Hindi. Ibig sabihin yon, Kuya. Ginoo Muchen. Si Yuro ang nakaligtaan. Hindi na alagaan ng maayos ang pamilya. Ang proyekto ng Shanshui Group. Huwag mo nang gawin. Magmuni-muni ka ng mabuti. Kayong dalawa, dahil sa pamilyang Li. Hindi na ako magpapaliwanag ngayon. Pero kung magpapakalat pa kayo ng chismis, huwag mo na akong sisihin. Ginoo Muchen. Pumasok na tayo. Sandali lang. 3 gin ng puto. Ganito ba talaga? Ako ito. Dadala ko siya. Sino ang may lakas ng loob na magtanggol? Sino ang gagamitin niya? Sumama ka sa akin. Tumayo ka dyan. Huwag kang gumalaw. Kung magtanong ang ate ko, sabihin mo lang nakusa siyang sumama. Huwag mong isipin na dahil may ate ako na nagproprotekta sa'yo, hindi kita kayang galawin. Yung video na iyon, dapat sana ay para sa nang iingat kay Song-nuan-nuan. Ngayon gagawin ko na ang hakbang laban sa'yo. Huwag mong sabihin sa ate ko. Alanan. Ginoo Muchen. May iba pa akong gagawin. Unahin ko munang magpaalam. Malugod kayong tinatanggap sa pagdalo. Ang panloob na kompetisyon ng pamilya Xia ay nakapasa sa panloob na pagsusuri, kaya magkakaroon ng pagkakataong magpagaling. Sa sakit ng aming matanda, ang mananalo ay makakatanggap ng 1 piraso ng 1,000 taong Snow Lotus. Ang kompetisyon na ito ay nahahati sa 2 yugto. Ang unang yugto ay sa paglikha ng gamot. Kailangan lamang na umabot ang kalidad ng gamot sa ika-4 na antas bago ito makapasa. Simulan na, 10,000 taong Snow Lotus. Kulang ang ganitong mataas na uri ng gamot sa klinika. Kung mapapabuti ko pa ito, tiyak na magiging mataas na antas na espiritual na gamot ito. Kailangan kong makuha ito. 4 na uri ng elixir. Ilan lamang ito sa mga mahusay na manggagamot. Hindi naman ito lalampas sa 5 uri. Ang aspektong ito ay may mataas na kinakailangan sa pagkilala ng gamot at sa kontrol ng apoy.
Sinasalungat ko ito. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ako ang gagawa. Hindi ba kailangan ng internal na lakas para magluto ng gamot? Talagang nakakagulat. Ay naku, ang galing. Nagawa na ito. Susunod na. Ako na. Ito ay si Ginoong Wang ang manggagamot. Walang problema si Ginoong Wang. Limang antas na mataas na elixir. Nakapasa. Talagang hindi ka nagkamali, manggagamot. Isang tuloy-tuloy na proseso. Ang libong taong Snow Lotus ay para sa kanya lamang. Ito ay mas higit pa sa anuman. Mayroon pa bang ibang sasali? Ako na lang. Sundan. Ay naku, ito ang pinili na pinakamababang uri ng gamot ah. Miss, bakit pinili mo ang pinakamababang uri ng gamot? Nagkamali ba siya? Ganyan si Ginoong Muchen. Siguradong may dahilan siya. Saan mo nakuha ang mga walang kwentang tao? Hindi mo nga alam pumili ng mga gamot. Ano pang pinaplano mong gawing elixir? Mayroon akong ELC. Wang na nandyan. Sinasabi ko sa'yo, sundin mo ang iyong pangako. Ibigay mo na sa akin ang grupo ng maaga. Para hindi ka mapahiya. Hindi ka makakakuha ng ginto mula sa bibig ng aso. Huwag kang mag-ingay ng sobra. Ikaw. Hintayin mong makontrol ko ang grupo. Ipapakasal kita sa isang walang kwentang tao. Hayaan siyang magpasakit sa'yo ng husto. Grabe, nag-iinit siya ng pilak. Maluluto na ito. Ito na. Ganito lang ba? Paano nangyari ito? Sumabog ka na. Dancheng. Pito ang antas ng elixir. Muyuan, magpapatuloy. Diyos ko, pito ang antas ng elixir. Yung mga Diyos ng medisina sa imperyo, hindi umabot sa 7 antas. Sobrang labis talaga. 7 antas lang ito, pero katumbas ng 3 antas ng elixir sa mundo ng mga cultivator. Dito sa mundong ito, itinuturing pa itong kayamanan. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Yung taong gusto ko si Xiaoyaru. Walang imposible. Anong ikakatuwa mo? Hindi rin naman masama ang Dr. Wang na inirekomenda ko. Marunong lang magluto ng pilak. Hindi naman ito makapagpapaliwanag ng kahit ano. Ang mahalaga ay sino ang huli na makakagamot sa matanda. Li Qingqing. Simulan na ang susunod na laban. Ang ikalawang laban ay tungkol sa acupuncture. Sinusubok nito ang batayang kakayahan ng manggagamot. Magsimula na tayo. Sumuko na ako. Halos nandyan na ako. Sayang naman. Karaniwang manggagamot na kayang humawak ng isang karayom ay talagang nangunguna sa industriya. 2 karayom ay antas ng master na. Susunod. Hindi nakakagulat na siya ay isang Diyos ng medisina. 6 na ugat. Walang ibang mas mahusay kaysa kay Ginoong Wang dito. Wala na bang iba pang mas magaling? Matanda. Aaminin kong mayroon ka talagang mga kakayahan. Ngunit hanggang doon na lang. Bata ka pa, hindi ka pa ganap. Gusto kong makita. Anong kakayahan mo ngayon? Hindi ako makapaniwala. Nakita ko ang kompletong Ghost Gate 13 Needles. Ang galing. Impossible ito. Matagal na akong nag-ensayo, at hindi ko akalain na matatalo ako ng isang bata. Talagang nakakatakot ito. Talagang magaling si Ginoong Muchen. Muchen, maganda ang ginawa. Pagkatapos ng halalan, anuman ang paraan, kailangan nating panatilihin si Muchen sa pamilya Xia, kahit na sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. Gusto ko rin. Tatay, sang-ayon ka ba? Aaminin ko. May talento ka. Pero, kumpara sa may karanasang easy, Wang, na eksperto, sobrang bata pa. Tama ba, Ginoong Wang? Sa aking maraming taon ng karanasan sa medisina, hindi naman ako tiyak na matatalo sa iyo. Natapos na ang panloob na pagpili. Ginoong Wang, Ginoong Muchen, ngayon nakasalalay na sa inyo.
5 organ at 6 na bahagi. Nakapag-ipon ng masamang enerhiya. Talagang mahirap. Hindi masosolusyonan. Hayaan mong gamitin ko ang karayom. Mawawala na ito. CJ. Kung puwersahin itong ilabas, ang masamang enerhiya ay kumakalat sa katawan ng matanda. Nanganganib ang buhay ng matanda. Matagal na akong doktor. Mas mahusay ka ba sa akin? Si Ayuru, wala ka ng pagkakataon. Agad mong tuparin ang pangako. Ibigay mo na ang iyong bahagi. Lolo, Mukyuan magpapatuloy. Lolo, anong nangyari sa iyo? Ginoong Wang manggagamot. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Ano nang nangyayari? Gamitin ang pilak na karayom. Dapat ay makuha ito. Ginoong Wang, ano nang gagawin natin? Ginoong Muchen, sigurado akong may paraan ka. Tama ba? Pakiusap, tulungan niyo po ang lolo ko. Maaasahan po kayo, Ginoong Xia, dahil nandito na ako. Siguradong maililigtas ko si Ginoong Xia. Pinapunta ka dito para iligtas ang lolo. Pero nakapamaypay ka pa rin at nakahawak sa erhu. Bingi ka na ba sa tenga? Ano bang ginagawa niya? Gising na. Yuru, lolo, nandito ako. Ano bang nangyayari? Kumakanta lang ng erhu. Nakakapagpagaling na. Ang 5 tunog na therapy ay isang mid-level na medisina sa mundo ng mga cultivator. Maliit na 5 elemento na masama. Hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta na hawakan. Naiintindihan ko na. Ito ay tiyak na dahil sa galing ni Ginoong Wang. Tiyak na hindi ito ang batang ito ang nakapagpagaling. Ginoong Wang, tama ba ang sinasabi ko? Nasa itaas ang Ginoo. Tanggapin mo ako bilang iyong estudyante. Ginoong Wang, dinala kita rito. Nasa panig ko ka. Nang daring mong ipagkanulo ako. Sinasamba ko lamang ang mga malalakas. Saan nagmula ang salitang pagtataksil? Ikaw. Tio, mga hangal na tao, gumagawa ng mga hangal na bagay. Huwag ka nang mag-isip tungkol sa mga bagay ng pamilya. Huwag mo na lang isipin yan. Huwag kang ganyan po. Matanda ka na talaga. Hindi ko kayang tanggapin ang ganito. Tanging babae lang ang tinatanggap kong disipulo. Tanggapin mo ang isang matandang lalaki. Anong klaseng usapan yan? Hindi pwede. Kung ayaw mong pumayag, hindi na ako gagalaw. Itong sila Odeng ay isang mahusay na manggagamot. Ang mga nangyari ngayon, tiyak na magiging usap-usapan sa loob ng industriya. May isang disipulo ng mahusay na manggagamot na makakatulong sa akin na ayusin ang maraming bagay sa klinika. Hindi na ako magiging nag-iisa. Sige na, sinasabi ko sa iyo. Guro, katatapos mo lang gamutin. Si Ginoong Xia. Dapat mo akong turuan ah. Lolo, ito ang nagpagaling sa iyo. Si Ginoong Muchen. Talagang mga kabataan ang mga bayani ngayon. Si Ginoong Muchen ay napakabata. At may hawak ng pambihirang medisina. Sa hinaharap, ikaw na ang mga bisita ng pamilya Xia. Kung may mangyari sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magsalita. Kami sa pamilya Xia ay gagawin ang lahat. Salamat, Ginoong Xia. Tama nga. Ginoong Muchen, ikaw ba ay kasal na? Kung hindi ka pa kasal, ang aking munting apo na babae, kumusta? Lolo, siya ay isang makasalanang taong maraming gawain. May video akong patunay. Panoorin sa malaking screen. Muchen, gusto kong sirain ang iyong reputasyon. Zhao Xiao, nasaktan mo ako. Mas mahinahon. Ito ay walang hiya. Hindi ba si Zhao Xiao ito? Talagang walang kahihiyan. Sa harap ng maraming tao, naglalagay ng sariling video. Paano nangyari ito? Ikaw, walang hiya. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ito possible. Alam ko naman na. Ikaw. Siyempre ikaw ang may kagagawa nito. Tumahimik ka. Hindi ka pa ba nahihiya? Tawagin ang tao. Parusahan siya ayon sa batas ng pamilya. Dagdagan pa ng 1 taon ng paglalakbay sa labas. Dalhin siya. Lolo. Lolo, nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas ulit. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Lolo. Ikaw iyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Siyempre, dahil kay Zhao Hu. Gusto kong gumanti sa kanya. Yung 3 milyon na card noong nakaraan, ibigay mo sa akin. Para sa iyo na.
Tao. Ginoong Muchen, ito ang napagkasunduan natin. Talagang ito ay 1,000 taong Snow Lotus. Purong gamot. Sa hinaharap, basta't may mga halamang gamot, ihahandog ng pamilya namin ang mga ito sa inyo. Bukod dito, may ibibigay pa akong isang bagay sa inyo, upang ipahayag ang inyong kabutihan sa aming pamilya. Ang grupong ito ng tradisyonal na gamot ay pag-aari rin ng pamilya Xia. Sa hinaharap, ito ay magiging sa iyong Shendi Hall. Talagang karapat-dapat sa isang malaking pamilya. Maluwag ang kamay. Ang unang batch ng mga espiritual na gamot ay hinog na. Sa tulong ng kumpanyang ito ng tradisyong gamot at ng pangalan ng matandang manggagamot, kayang-kaya nitong pasikatin ang kabanalan ng manggagamot sa pangalan sa lungsod ng Jiang. Pero, Ginoong Muchen, hindi mo dapat makalimutan ang ating si Ruru. Nakasingle pa siya ngayon. Lolo, anong sinasabi mo? Tama, 7 araw mula ngayon, iyon ang aking kaarawan. Sana ay makadalo ka. Sa oras na iyon, ipinapakilala ko ang mga pangunahing pamilya ng Jiangsheng para tulungan ka. Nabuhayin ang Shenyitang. Ayos. Kailangan makapaghanda ng ilang pil bago ang kaarawan ni Ginoong Xia upang makita ng mga tao sa mundong ito. Tingnan ang mga mahiwagang gamot ng mundo ng mga Diyos para makapag-ugat ng maayos sa Jiangsheng. Sa hinaharap. Kakaiba. Hindi pa bumalik si Ginoong Wang. May magnanakaw sa bahay. Bumalik ka na. Hindi ba ito bahay ko? Bakit nasa bahay ko ka? Sinasabi mo pa. Sa panahong ito, hindi mo alam kung saan ka pumunta. Mga gamot, butika. Walang nag-aalaga. Kung hindi ka tinulungan ni ate na ayusin ang lahat, maghihintay ka na lang na walang makain. Pasensya na, ate. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Muchen. Sobrang pagod si ate nitong mga nakaraang araw. Gusto mong anong gantimpala sa akin? Ek, may tutulong din sa huli. Calm down ka lang. Bastos na bata. Nais mo na namang lokohin si ate. Master. Master. Sino ka? Tatanungin kita. Magsalita ka na. Tita Zhao. Si Lawang ang pinasok ko para magluto ng gamot. Itong pil, pwede pang alaga sa mukha at pang iwas sa pagtanda. Pawala ng galit. Kahit totoo o hindi. Basta't galing sa'yo. Gusto ng ate. Umalis na. Lumayo ka. Sa wakas umalis na. Bumabagal lang ang bilis ko sa paggawa ng elixir. Guro. Mula ngayon tulungan mo ako. Yuan. Guro. Anong gamot ang nilikha mo? Napakamakapangyarihan ng gamot na ito. Kahit ang 8 antas na elixir, hindi kayang pantayan ito. Ito ay akin mismo, na inalagaan ng mga halamang gamot. Lakas ng gamot, ay ordinaryong gamot, na higit 10 beses. Kung ang gamot na ito, lumabas sa kasiyahan ni Lao Xia, sa kanyang kaarawan, lahat ng malalaking pamilya ay mag-aagawan. At ang ating tanggapan ng banana doktor ay magpapakita. Sige na, sige na. Malapit na ang oras. Kailangan na tayong umalis, para sa kaarawan ni Ginoong Xia. Ginoong Xia, naway magtagal ang iyong buhay, higit pa sa bundok Nanshan. At ang iyong swerte, gaya ng dagat dunghay. Pasok, pasok. Congratulations, Ginoong Xia. Congratulations. Salamat. Congratulations, Ginoong Xia. Ginoong Xia. Ginoong Muchen. Ginoong biolohista. Naghihintay ako sa inyo. Matagal na, Sige, pumasok ka. Lahat, umalis kayo sa daan. Ginoong Xia. Sabi nila kamakailan lang. Nag-away ang pamilya Xia at pamilya Li. Naging mortal na kaaway. Bakit sila nandito? Maligayang kaarawan. Bakit hindi kami inanyayahan ng pamilya Li? Medyo hindi ito maganda, di ba? May inihanda akong regalo para sa iyo ngayon. Sana ay magustuhan mo ito. Pumasok ka. Bilisan mo. Bilisan mo. Ito. Ito. Lolo Xia, maligayang kaarawan ngayon. Naway makapasok ka na agad sa kabaong. Sana'y mauna kang pumanaw. Ikaw na walang hiya. Lolo, Ginoong Xia, huwag kang magalit. May isa pang magandang balita. Sabihin ko sa iyo, ang iyong magandang ikalawang anak,
ay ibinigay na sa akin. Ang mga lihim ng negosyo ng pamilya Xia. Kung ayaw mong hayaan akong ipinahayag sa publiko. Ang mga lihim ng negosyo na ibinenta mo sa akin sa mababang presyo. Tio, hindi mo ako pinagtaksilan ang pamilya. Ikaw na di makabawi. Papatayin kita. Matandang tao. Ako ang anak mo. Pero ikaw, palaging pabor kay Xiayuru. Basta't sumang-ayon ka kay Li Xiao, matutulungan niya ako. Napalitan ang posisyon ng ulo ng pamilya. Pero ikaw, hintayin mong makuha ni Li Xiao ang negosyo. Ibinigay ko kay Xiayuru, itong cute na bata, para mag-enjoy siya. Lolo. Lolo. Salamat. Salamat, Ginoong Muchen. Saan ka galing, Kuto? Siya na naman ang dahilan noong nakaraan. Nasira niya ang iyong magandang pagkakataon. Dapat mo siyang ayusin ng mabuti. Yung ano? May kooperasyon ang pamilya Xia at ang aming Shenny Hall. May kasunduan. Bago ako magalit. Magsimula ka ng umalis. Ano ka ba? Naglalakas loob kang makialam sa akin. Ito ba ay ang tanggapan ng biolohikal na manggagamot? Sa hinaharap sa pamilya Li na ito. Magsimula ka ng umalis. Ginoong Muchen. Hayaan mo ako ang humawak sa bagay na ito. Manggugulo sa handaan ng aking lolo. Ngayon, hindi ka makakalabas. Ginoong Song, pakiusap lumabas ka. Sino mang gumulo sa pamilya ng Xia? Wawasakin. Magpapatuloy. Magpapatuloy. Wala na. Sobrang mahina. Ikaw, maliit na guro. Hindi ka kayang labanan. Parehong maliit na guro. Paano mo magagawa yan? Ano ka ba, maliit na cute? Nagmamalaki ka pang makipagsabayan sa pamilya Li. At ikaw? Ngayon gabi, gusto kong maayos na sanayin ka. Huwag mong galawin ang aking mahal na tao. Sino ang nagbigay ng pahintulot? Mahal na guro. Paano ito posible? Guro, ang galing mo. Mahirap ang mag-aral sa katapusan ng mundo. Kagaya ng guro, isang dakilang guro. Bihira sa mundo. Ginoong Muchen. Talagang may kakayahang mag-ayos ng medisina at martial arts. At umabot sa ganitong mataas na antas. Ginoong Zhang. Bakit ka naguguluhan? Bilisan mo at patayin mo siya. Natatakot akong hindi ako makakalaban sa kanya. Ano? Inalagaan ka ng pamilya Li ng maraming taon. At hindi ka man lang makagalaw sa kanya. Anong silbi mo sa akin? Old Deng. Ganito ang trato ng pamilya Li sa iyo. Kailangan namin ng tao sa aking templo ng Diyos Medisina. Gusto mong pumunta dito sa akin. Tutulungan kita agad. Mapagtagumpayan ang pagiging dakilang guro. Pero ito, ang pamilya Li, hindi nila ako tinatrato ng masama. Putang ina, talaga namang nagdadalawang isip ka. Paano naman maaring ipagkanulo ako ni Ginoong Zhang? Magpapatuloy. Li Xiao, pasensya na. Amang buhay, amang buhay. Muchen. Tapos ka na. Sa araw na ito, ang pamilya Summer. Lahat kayo ay mapapahamak. Maghintay kayo sa akin. Tapos na ito. Ngayon, hindi natin tinulungan ang pamilya Li. Baka maghiganti sila balang araw. Baka mas magandang sumama na lang tayo sa pamilya Li. Nakalantad na ang lihim ng negosyo ng Jaya pamilya. Kahit na hindi pa nangyari. Kailangan pa rin silang ganap na talunin ni Li. Tara na. Sumama sa Li. Tiyo pangalawa, saan ka pupunta? Aking magandang pamangkin. Lahat ng ito ay kalituhan ni Tiyo. Malaki ang pasensya mo. Patawarin mo na si Tiyo. Binibigay ko sa iyo ang halimaw ng rebelyon. Parurusahan kita ng 7 araw at 7 gabi. Ang sakit ng rebelyon na parang tinusok sa puso. Sino yan? Ginoong Muchen. Bagamat napakahusay mo. Ngunit, ako ay isa lamang. Maliit na guro ng pamilya Li. Sa likod nila, may mga dakilang guro na nakabantay. Gusto ko. Ngayon, sumasama ako sa iyong panig. Ito ay isang mapanganib na hakbang. Huwag mag-alala, Zhang Lao. Ang pamilya Xia at pamilya Li. Ngayon ay nasa matinding sitwasyon. Dahil handa ang lahat na manatili dito. Ipinapakita nito na ang lahat ay may tiwala sa pamilya Xia. May pag-asa pa rin. Mayroon akong isang bagay dito. Pagkatapos ninyong makita ito, magpasya kayo kung ano ang gagawin. Ang bango. Sa simpleng amoy pa lang, parang ang saya-saya ko na. Ito ay revitalizing pill. Basta mong kainin ito, mapapalawig nito ang buhay mo ng 10 taon. Akala mo kami ay tanga. Paano magkakaroon ng ganitong gamot? Susubukan ko.
Mokgen, magpapatuloy. Diyos ko, talagang meron ganitong milagrosong gamot. Ito ang Jingudan. Kailangan lang itong inumin. Anumang parte na may sakit ay maaaring gumaling. Gusto mo bang subukan? Nawala na ang sakit ng binti ko. Makakalakad na ako. Makakalakad na ako. Ang galing mo naman. Epektibo ang gamot mo. Pero malaking angkan ang li. At marami pang mga mandirigma. Malakas ang iyong lakas. Malakas ang iyong lakas. Naupo sa bahay ng siya. Pero kami ang mga maliliit na angkan. Ano ang dapat gawin? Karaniwang hindi kayang tustusan ng mga mandirigma. Noong mga nakaraang mandirigma, ay naagaw ng mga malalaking pamilya. Ngayon, ang mundo ay nasa katapusan. Maaari kong ipangako sa lahat, na bawat pamilya ay may kanya-kanyang sariling, manggagawang marshal sa araw na darating. Ginoo Muchen. Ano man ang mangyari. Ang pamilya Xia. Sumpa kong susundan si Ginoo Muchen hanggang kamatayan. May utang ang pamilya Xia sa akin. Marshal at mga pil. Tutulungan ko lahat. Dahil sumali na ang pamilya Xia. Sumasali na rin ako. Sumasali rin ako. Sumasali rin ako. Sumasali rin ako. Malakas ang pamilya Li. Kung nais nating makalabas, kailangan nating pag-isahin ang mga pamilyang ito. Ginoong Muchen. Ano ang gagawin natin ngayon? Gamitin ang Sheni Hall. Lakas ng Zuang Tai. Ngayon, maliban sa mga tauhan ni Wang Sheni na maaaring gamitin, mayroon pang pamilyang Qian na dalubhasa sa sinaunang medisina. Ang pamilya Song ay isang lumang pamilya ng tradisyong medikal. Sa kanilang kasagsagan, sila ang pinakamataas na uri ng pamilya sa Jiangsheng. Pero unti-unting bumaba ang kanilang katayuan. Naging isang pangalawang klase na pamilya. Pero, ako at ang pamilya Song, wala namang masyadong koneksyon. Ang pangalan ko ay Song Nuan-Nuan. Siya ang nalilito. Yuan. Ibigay mo ang lahat ng mga yaman at kasanayan sa tradisyong medisina ng Song, ng inyong pamilya. Sumunod kayo sa akin, ang pamilya Li. Kung hindi, hindi kayo makalalabas ng buhay. Kami ng pamilya Song, ang pamana ng sinaunang medisina, ay hindi basta-basta, na maaari mong pagnasaan, kung gusto mo ang aming mga yaman sa sinaunang medisina. Mangangarap ka na lang. Hindi ko akalain na kayo ng pamilya Song, ay may 3 mandirigma pa, pero, sayang naman. Laoqian, 3 hamak na insekto kinabukasan. Nagmamaliit pa sa harap ng Grandmaster. Papa, pinapangako ko sa'yo, maaaring ibigay ang pamana ng angkan. Pakiusap, pakawalan mo ang tatay ko. Huwag kang sumagot sa kanila. Binigyan kita ng pagkakataon. Walang silbi. Ano bang pinakain mo sa akin? Siyempre, mula sa Ginoong Sugo. Ang ibinigay na elixir. Sumasalungat sa pamilya Liko. Ito ang susunod na laban. Jiang Cheng, dapat lamang na ito ay sa pamilya Liko. Ikaw na naman. Paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Patayin mo siya. Bakit siya? Mabilis, umalis na tayo. Mukhang may pera ang matanda, na may lakas ng isang guro. Talaga bang malakas? Bata ka pa. Hindi mo alam ang iyong kalagayan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ikaw, nakalusot na. Ikaw lang ang pinapayagang makalusot. Ako, hindi na. Salamat kay Ginoong Mokshen. Nakalusot na ako bilang isang dakilang guro. Zhangbo, igalang mo na ako, na isang mandirigma ng pamilyang Li. Mas mabuting huwag makialam. Huwag mong sisihin ako kung wala nang nakaraan. Li Xiaowa, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Si Ginoong Muchen ay may malaking kinabukasan. Mas mabuti pang huwag mo siyang gambalain. Ikaw, ang lakas ni Muchen ay hindi pa alam. Talagang mahirap. Sa ngayon, karamihan sa mga puwersa ay sumunod na sa pamilya Li. Wala nang kapangyarihan ang pamilya Xia. Madali lang patayin si Muchen. Marami akong paraan. Tara na. Salamat sa iyo. Nailigtas mo na naman ako. Huwag kang magmadali sa pasasalamat. Nandito ako para humingi ng tulong. Tuloy. Nailigtas mo ang pamilya Song. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Song. Anong maitutulong ko? Sige, sabihin mo. Ito ay laso ng alupihang. Sumpayin ang pamilyang Li. Nilagyan nila ako at ang aking ama ng alupihang. Dapat kong ipaghiganti ito. Napakakakaiba ng laso na ito. Hindi ko ito maalis. Maaari mo bang
Alisin mo rin ang sumpa ng aking ama. Kasama nito, salamat sa pagligtas sa aming pamilya, Song. Kami sa pamilyang Song ay hindi nakikialam sa iba. Ngunit sa kabila nito, ay nahulog sa alitan ng pamilya. Walang dapat ipag-alala. Kung nais mong protektahan ang iyong sarili, maaari kang sumali sa aming Sheni Hall. Akala ko, hindi ka katulad ng pamilya Lee. Hindi ko inasahan. Pareho lang pala kayo. Nais ninyong makipagsabuatan sa pamilya Xia para ikulong ang pamilya Song ko. Huwag na huwag mong isipin. Kung may ganitong balak, umalis ka ng maaga. Sa paraan ni Ginoo Muchen kanina. Akala mo may pagkakataon ka pa. Sa pagtanggi niya, makikipag-usap ka pa kay Ginoo Muchen. Ngayon ang pamilya Lee, nagmamadaling sakupin ang mga pangunahing pamilya. Mahina ang puwersa ng pamilya Song. Malapit ng kainin yan. Dad, naniniwala ako na hindi siya ganitong tao. Huwag mag-alala si Uncle Song. Hindi ako gagamit ng kahit anong paraan para pigilan ang mga taga-Song. Gusto ko lang silang dumating. Tulungan mo akong magluto ng gamot. Sa ganitong paraan, ang ating tanggapan ng mga biolohikal na gamot ay makakabangon muli. Maaari kitang tulungan. Nasanayin ang higit pang mga mandirigma. Mula sa batang ito, batay sa kanyang ipinakita kanina, hindi siya mukhang nandaya sa akin. Kung ganito nga, maangat ang pamilya Song. Pipirmahan kita. Lahat ng bagay ay handa na. Ang natitira na lang ay ang maghalo ng maraming gamot para mapalakas ang impluensya sa merkado. At saka na. Malaking problema na ito. Nawala ang lahat ng gamot sa ating taniman. Ninakaw lahat. Muyuan, itutuloy. Nandito na kayo. Baka pati ang batong espiritu ng lupa ay ninakaw din. Basta't hindi nawawala ang batong espiritu ng lupa, ay okay lang. Patuloy na pagbuo ng mga gamot. Ano ang gagawin natin? Nasira ang mga halamang gamot. Paano tayo makakagawa ng gamot? Walang anuman. Ang pagkawala ng mga halamang gamot ay bahagi lamang. Marami pa akong nabiling mga lupain. Nabili ko ang mga taniman ng gamot. Nagtatanim. Kailangan pa ng kaunting oras. Siguradong muli na namang gagawin ng mga masasamang tao sa pamilya Lee. Pero buti na lang ay may nakaset sa aking pormasyon ng tracking. Kung gusto nilang kunin ang aking gamot, hindi ganoong kadali. Ginoo, talagang kahanga-hanga ang halamang gamot na ito. Purong-puro ang bisa ng gamot. Baka nga, lampas ng 10 beses sa merkado. Magaling ka sa ginawa mo ngayon, ha? Wala nang halamang gamot. Tingnan natin kung paano nila ako lalabanan. Wuyong, bibigyan kita ng gantimpala. Salamat, Ama. Kayo pala ito. Alam kong hindi ka mapakali. Noong nakaraang pagkakataon, nagbigay ako sa iyo ng spell. Tama nga ako. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tanga. Tanga. Baka naman naiinis ka na. Sisi ko ito. Kung hindi, sa gabi, ano man ang gusto mong parusa sa akin, okay lang. Hindi pwede. Hindi pa gumagaling ang huling lason. Kailangan mo akong tulungan na suriin ulit. Biro lang, hindi ba kailangan ng pamilya Xia ng tulong mula kay Ginoong Muchen? Hindi siya tutulong sa iyo. Anong mga ugat ang dapat ayusin? Si Ginoong Muchen ay akin. Siya ang aking tagapagligtas. Kailangan niyang parusahan, pero ako lang ang mapaparusahan. Tagapagligtas. Hindi ba't pareho tayo? May mga tao na sa huli. Hindi pa. Kailangan pa ng tulong ni Ginoong Muchen. Parang ginagawang ginto ako. Sinasalvage dito't doon. Tama nga. Ikaw nga. Suko na. Sige na. Huwag ka nang magbiro. Ilalaan natin ang natitirang oras. Sa medikal na taniman. Sa medikal na taniman natin, ipapangalagaan natin ito na parang isang matibay na pader. At sa gabi naman, tungkol sa pagsusuri ng laso ng insekto. Tungkol sa pag-aayos ng daloy ng enerhiya. Gabi na. Lahat kayo manatili ng maayos. Mag-ensayo ng tahimik. Kung may hindi susunod,
Mananatili sa labas. Magbabantay buong gabi. Oh. Mas mabuti na yan. Bakit hindi ngayong gabi? Gamitin natin ang bato, guni-guni at gunting para magpasya. Hindi pwede. Dapat ay sa kakayahan. Bakit hindi? Magsama-sama tayo. Ingatan niyo ang mga taniman. Huwag niyong hayaan na muling umatake ang pamilya Lee. Yuan. San, si. 8-7-8-7-8-7-8-7. 2-2-3-4. Kasama ang tulong ng aking pormasyon, dapat mabilis na mamumunga ang mga gamot. At pati na rin ang paglinang sa mga mandirigmang ito. Ginoong Chen, yung sinasabi mong paglinang ng mga mandirigma, ay araw-araw na tumatalon sa broadcast exercise. Wala akong nararamdaman kahit ano. Para namang walang kwenta to, di ba? Ito ay tinatawag na pagsunod sa alon. Kayo araw-araw kumakain ng espiritual na gamot at uminom ng espiritual na tubig. Ang lakas nyo ay unti-unting tumataas nang hindi nyo napapansin. Pero hindi nyo lang alam. Nakikita ko, niloloko lang tayo niya. Anong kalokohan tungkol sa pagsasanay ng mga mandirigma? Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ayaw ko na. Mas mabuti pang lumipat sa pamilya Lee. Hindi ako naniniwala na ito ay totoo. Ate Zhou, ikaw na. Ito ay isang teknik. Tama. Noong una si Ate Zhou ay isang karaniwang tao. At ikaw ay isang huling araw na mandirigma. Subukan mo at malalaman mo. Seryoso ka sa iyong biro. Hindi ako nananakit ng babae. Talagang mga bagay na puno ng palamuti. Walang silbi. Itutuloy. Ito, paano ito posible? Walang imposible. Matagal nang naayos ang ugat. Kailangan mo lang sanayin ng mabuti ang iyong kakayahan, lalo ka pang magiging malakas. Mag-aral ka ng mabuti sa pagkain. Kailangan pa ng aking hardin ng gamot. Kailangan ninyo ng tulong sa pagbabantay. Huwag nang hayaang manakaw ng mga tao mula sa Lee pamilya. Salamat, Ginoong Chen. Salamat, Ginoong Chen. Mga kalokohan ng bata, nangangahas pang magnakaw. Ito, ang pil na ito ay mailason. Oh, ang saya-saya dito. Nangangahas pumasok sa klinika ni Ginoong Chen. Mukhang namimiss na naman niya si Ginoong Chen. Tinatanggap ko. Medyo magaling si Chen. Pero kahit gaano pa siya kagaling, kaya ba niyang talunin ang 4 na Grandmaster? May 4 na Grandmaster. Ito ang buong puso kong inialay ng Lee family. 4 na Grandmaster na naipulano. Chen, na matatalo siya sa kamay niya, ay isang karangalan mo. Sa susunod, mahuhuli ka namin. Kukunin namin ang iyong espiritual na gamot. Magkakalat kami ng lason. Ipapain mo sa iyo. Sira ang mga pinto. Panghabang buhay na sakit. Wakas magpapatuloy. 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 Sa mga guro na ito lamang. Lumabas ka. Guro. Nandyan ka na naman para magyabang. Kumilos ka. Anong nangyayari dito? Pagsasama ng 5 tunog. Maaari itong magligtas ng tao. Maaari rin itong makasakit. Isang grupo ng mga cute. May kakayahan din ang batang ito. Bata, magkikita pa tayo. Nakakainis. Nakatakas na naman sila. Matagal na tayong pinipigil. Ngayon kaya na nating lumaban. Bakit kailangan pa? Magtiis at manahimik. Ang puwersa sa likod ng grupong ito ng mga nakaitim ay dapat na ang pamilya Lee. Ngayon ay hindi pa malinaw ang kanilang layunin. Huwag munang kumilos ng padalos-dalos. Magpatuloy ayon sa plano. Susunod ay nakasalalay sa iyo. Magpapatuloy. Mga kapatid, tapos na ang kasiyahan. Susunod, dalhin ni Rongrong ang aming mahiwagang gamot mula sa Shenyitang. Tungkol sa pag-alis ng bara, kailangan pa rin namin si Zujay, ha? Ngayon sa live stream, umabot na tayo ng 10,000. Kung ganito ang mangyayari, ang pagtanggap sa ating Shenyi Hall ay patuloy na tataas. Ito, parang masyadong madali na. Noong una, palagi tayong pagsugpo ng pamilya Lee, biglang tumaas ang daloy. Kaya ba noong nakaraan, pinagsugpo natin ang pamilya Lee, may pag-aalala sila sa atin. Siguradong may pag-aalala sila, pero hindi naman ganun kabait ang pamilya Lee. Suspect ko, may isang tao na tumulong sa amin. Sino ang tutulong sa amin? Sino ba ang nakakaalam? Pero kahit sino pa man ang tumulong sa amin, unahin na nating makuha ang panalo sa game na ito. Tumaas na ang traffic. Kailangan nating makasabay. Tama ba? Bukas, 3 beses ulit. Huwag naman sana.
Huwag naman sana. Hayaan niyo tayong sumayaw si Ate Zhao. Mga pamilya, 1,000,000 na. Kumilos tayo at yumaman. Samahan si Rongrong na makuha ang ating limitadong rejuvenation pill. Sa loob ng sandaling ito, umabot na ng 1,000,000. 1,000,000 na ito. Hindi ito ang wakas, kundi simula ito. Walang katapusan. Ang ganda ng babaeng ito talagang nakakaakit. Ang haba ng mga binti niya. Tama, tama. Anong tinitingnan mo? Ako na nga ang nagbabayad para sa inyo. Tapos nandyan kayo, nanonood ng live. Umalis ka. Salamat sa suporta ng lahat. Hindi ito ang klinika ni Muchen. Yung babae ba? Putang ina. Sa ilalim ng aking ilong. Gusto pang gumamit ng live streaming para palawakin ang benta. Nangangarap. Samantalahin ang iyong tagumpay. Putulin ang iyong daan. Narito, ako ang magbibigay sa inyo. Ano ang mga walang prinsipyong negosyante? 50 ano bang mga kalokohan ang ibinibenta 0 fa? Pagpasok ko, ano ang nangyari? 0 fa ano bang mga kalokohan ang ibinibenta 22? Tingnan niyo ang mukha ko. Nasira na ng mga pangit na gamot niyo. Kung hindi niyo ako bibigyan ngayon, magbabayad tayo ng 100 o higit pa. Walang sinuman ang makakaalis ng maayos. Ginoong Muchen. Sinasabi ng babaeng ito, na may problema ang ating gamot, talagang hindi ko siya mapigilan. Umalis ka sa daan. Sa mga pamilya sa livestream, 50 patuloy ang mga bulaklak ng tag-init, 0 wag sanang script ng programa ito. 50 mga kamag-anak sa live ni Xiahua, 0 hindi ba't script lang ng crew yan, ha? Mga kamag-anak sa live, 0 si Muyik Xiao nagsabi, hindi ba't script lang ng crew yan, ha? Warm 22 bitch degree, totoo ba? Tingnan niyo ang mukha ko. Dahil sa masamang gamot na to, naging ganito ang itsura ko. Yung mga tao sa likod ko, mga mandaraya na nagbibenta ng peking produkto. 50 mga bulaklak ng sikat ng araw. Kailangang mag-ingat kayo. 0 tag-init na malapit nang magtapos bigla na lang sumabog ang skandalo. Huwag bumili ng kanilang produkto. 0 tag-init na walang hanggan biglang bumagsak ng di inaasahan prater. Paano nangyari ito? 0 tag-init na walang hanggan huwag bumili ng kanilang produkto. 22 prater. Paano nangyari ito? Ikaw, baliw na babae. Anong ginagawang gulo dito? 35 tag-init na nagpainit. Tingnan nyo ito 50 memory panandali ang sandali ang galing ng ginawa na ito. Memory tingnan nyo ito 50 ang galing ng ginawa na ito 0 am rice na nagpapanggap huwag tumigil, huwag tumigil. Sa wakas, ang mga gutom na lobo, nakapagpakita na ng kanilang mga nakamamatay na pangil. Sinasabi mong kinuha mo ang gamot namin, na nagdulot sa iyo ng ganitong dami ng tagihawat. Nasaan ang ebidensya? Maliban sa inyo, sino pa ang makakagawa ng ganitong gamot? Gusto nyo pang magtanggi? Ang gamot namin, ay may mga tanda ng seguridad. Nagdala ka ng peking gamot para lokohin kami. Puso mo ba'y atay ng baboy? Sino ang nagpadala sa'yo? Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kami magiging magalang sa'yo. Tara, tingnan nyo ito. Pinagsasama-sama akong pinapahirapan ng mga taong ito. Anong ibinigay mo sa akin? Mga kapamilya, pakisabi na tumawag ng pulis. Itong mga tao, gusto nilang ipahamak ako. Baka gusto mong tingnan ang mukha mo. Anong tinitingnan mo? Ang mukha ko. Ayos na ang mukha ko. Yuan. 35 hindi regular na ganda, ituloy lang, 50 mabuhangin, huwag mahiyang. 35 mga regular na ganda mga pamilya 50 mabuhangin, huwag mahiyang. Mga pamilya 50 mabuhangin, huwag mahiyang, 0 Eritel, kakapasok lang, ano ang nangyari? Tungkol sa nangyari ngayon, sino ang makakapagsabi sa akin, ano ang nangyari? Lahat ito ay pinagawa sa akin ng mga tao sa li. 35 hindi regular na ganda, huwag mag-alog ang kamay ng host. Tingnan nyo, ang host na 35 ay nakatigil, 50 still, mga pamilya. Ang hindi regular na host na 35 ay kumikilos pa rin, 50 still, mga pamilya. 35 still na mga pamilya. 50 still, huwag nang magpapansin pa, 0 muksyaw-ksyaw, huwag nang magpasikat ang host. Yung gamot sa Divine Dr. Hall, 0 host, huwag nang magpapansin, 22 may mali, hindi tama. Yung gamot sa Divine Dr. Hall, 22 may mali, hindi tama. Yung gamot sa Divine Dr. Hall, 22 H degree, may mali, hindi tama, King Feng Yuye, huwag magpapadala. 22 hindi, siguradong tunay, 22 King Feng Yuye, huwag magpapadala. Tiyak na totoo 22 linisin ang net, huwag mag-alala 15 menori, mayroon bang nakakaalam na kuya? Tingnan nyo ang mukha ko. Ngayon ay bumalik na sa dati. 35 ganda ng mga patakaran, huwag nang magpatumpik-tumpik, 50 bulaklak ng araw, diretsong ibigay ang link. 35 ganda ng mga patakaran ngayon ay 50 bulaklak ng lumang panahon, diretsong ibigay ang link. Parehong 1 sentimo 50 bulaklak ng lumang panahon, diretsong ibigay ang link, 0 tag-init na walang hanggan, mabilis ang ritmo. 50 parehong link ay 1 sentimo 0 tag-init na walang hanggan, mabilis ang ritmo. Huwag mag-alala sa pagbili, mga kaibigan 22 prater. Hindi sapat ang makuha, 22 nakikinig sa hangin at alaala ng yelo, handa na akong magbayad. Talagang mataas ang iyong hakbang. Hindi lamang nailigtas ang reputasyon ng Sheni Hall, kundi ginamit din ang internet para durugin ang pamilya Lee. Tingnan ninyo ang pinakabagong komento 50 lede, na-shock ako sa ganda ng mga larawan. Pamilya Lee, sino ang mga bot na inaalagaan ko?
Meron pa, 50 siya memory, nagdala na ako ng maliit na upuan. Yung mga inaalagaan kong bot na pinaghirapan ko. Bakit biglang pumupuri sa kalaban? Nakakatawa talaga ako. Nagbubunton pa ng sariling hukay. Bakit hindi samantalahin ngayon? Sa pangalan ng Shenitang, lumikha ng sariling kumpanya. Mayroon na tayong impluensya. Sa oras na iyon, maaari na ring supilin ang pamilya Li. Ngayon, unti-unti nang bumabalik ang pamilya Xia. Sa oras na iyon, ikaw na ang bahala dito. Ibigay mo sa akin. Hindi lalampas ng 3 araw. Gagawin kong opisyal na tatak ng negosyo ang Sheni Hall para sa pamilya Xia. Ang pamilya Xia ay opisyal na nakarehistro. Tingin ko itong pamilya Li. Sa hinaharap sa industriya ng medisina, paano nila maipapahayag ang salitang pamana? Pasensya na, Ginoo. Nagkamali ako. Ngunit ang kanyang gamot, talagang epektibo ito. Yung script na binigay ko sa iyo ay para sirain ang eksena sa Temple of Divine Doctor. Hindi para ipakita sa buong mundo ang aking sikreto. Naibigay ko na ang lahat. Mali ako. Pasensya na po, Ginoo. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patawarin kita. Ngayon, sarili ko nga ang nahihirapan. Ginoo, Sugo. Bakit ka dumating ng personal? Dahil napaka-cute nyo. Sa tingin mo, makakapagtiwala pa ako. Kakayahan ng pamilya ni Li ba ito? Mahal na Sugo. Pakiusap, huwag magalit. Siya ang dahilan. Siya ang maliit na kaibigang nagdulot ng gulo. Mula ngayon, ako na ang hahawak sa plano. Itutuloy. Maestro. Xiao Wang, kamusta na ang medisina nitong huli? Kumusta na ang progreso? Salamat talaga sa inyo, Maestro. Lahat ay maayos na umuusad. Maestro, ito ang iyong mga gamot. Guro. Kahapon, itinuro mo sa akin ang paraan ng paggawa ng gamot. Mayroon pa akong mga bagay na hindi ko naintindihan. Sa ibang araw, ituro mo ulit sa akin. CJ. Ang batang ito ay matalino at masigasig. Ito ang bago kong estudyante. Magandang material ito. Tungkol sa paggawa ng gamot, talagang masigasig. Bilang karagdagan sa paggawa ng gamot, interesado rin ako sa paraan ng pagbuo ng espiritual na gamot. Talagang naguguluhan ako. Ngunit ito, ang paraan ng pagbuo ng espiritual na gamot. Ito ay iyong likha. Ako, nahihiya rin akong itanong sa iyo. Ang pamamaraang ito ng pagpapalaki ng espiritual na gamot ay bahagi rin ng sinaunang medisina upang ipagpatuloy at palaganapin. Ibabahagi ko ang pamamaraan ng pagpapalaki at ilang mga lihim ng pagsasama ng sinaunang medisina. Ibinigay ko na sa iyo. CJ. Salamat, Guro. Siyang nagpatuloy. Bata. Sobrang tago ah. Anong sinasabi mo? Naglalakad lang ako dito. Babalik na ako. Tumigil ka. Nanghihimasok ka ng palihim. Nagnanakaw ng mga pamamaraan sa kwarto ni Xiao Wang. Ikaw ba ay ipinadala ng Li family? Pumunta ka at turuan sila kung paano magpalago ng mga espiritual na gamot. At kunin ang mga kasanayan. Pagkatapos ng tagumpay, ibigay ang lahat ng aklat medikal sa pinuno. Ipadala pabalik sa bansang Hapon. Ginoo. Si Lu King ay isang tao mula sa Hapon. Hindi nakakagulat na kamakailan. Nais ng pamilya Li na sakupin ang mga malalaking korporasyon. Ang totoo ay gusto nilang pag-isahin ang medisina. Ang sarili nating sinaunang medisina, hindi kailanman dapat mapunta sa iba. Kung ganito kayo kagusto, Mang Opia, sige, gagawin ko ng bahagyang pagbabago para mapraktis ninyo ng maayos. Guro. Muwan. Nabalitaan ko. Kamakailan lang ay may bagong produkto ang Divine Doctor Hall. Ito ay, lahat tayo ay nagsiparito agad. Tingnan natin ng mabuti. CJ, huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Ang gamot na ito ay tinatawag na Rejuvenation Elixir. Pag inom nito, makakabagal ito ng pagtanda at makakapagpatagal ng buhay. Talaga bang ganito ka-epektibo? Ganito ka-powerful ang isang bote? Siyempre, totoo iyon. Pinakamabuti kong alam ang mga produkto ng Sheni Hall. Noong nakaraang pagkakataon, uminom ang tiyuhin ko ng kanilang pain relief powder. At makalipas ang 3 araw, nakabalik na siya sa trabaho. Isang mababang kalidad na produkto na naglakas loob pang ibenta. Sino ka? Ito bang produkto ng Sheni Hall? Nalaman na namin ito. Hindi mo pwedeng basta-basta siraan. Itong mababang kalidad na gamot, ayaw ang inumin ng kahit aso. Ako ay isang doktor ng Diyos. Tapat na mamimili. Ayos ka lang ba? Kayo lang naman ang ganito. Nagsalita lang sila para siraan ang pangalan ng doktor. Ang galing mo. Parang nasusunog na apoy. Tuloy-tuloy ang insidente. Parang nasusunog na apoy. Paano nangyari ito? Naswap yung gamot.
Kitang-kita naman ng lahat, di ba? Ang taong ito ay matigas pa rin ang ulo. Ito ay malinaw na lason. Noong una, talagang maganda ang epekto nito. Nga, palagi ko itong ginagamit. Lahat ay galing sa Sheni Hall. Baka nalasing na kayo sa pag-inom ng gamot. Hindi nyo ba naiisip? Isang sentimo, makakabili ng ganitong kagandang bagay. Para lang ito sa panggugulang. Ano bang iniisip nyo? Kahit na, akala ko dati ay sobrang nagtitiwala ako. Sa mga manggagamot, akala ko rin ay may masamang balak sila. Huwag nang pumunta sa Sheni Hall. Pakitignan po. Ito ang gamot ng Lee Group. Tiyak na tunay. Anong kalokohan itong Sheni Hall? Mula ngayon, susuportahan ko ang Lee Pharmaceutical. Susuportahan ko rin ang Lee Pharmaceutical. Guro, matagal na tayong hindi nagkita. Salamat sa iyong mga aral. Kaya pala ikaw ang traidor. Saan nagmula ang salitang traidor? Ako ay mula sa bansang Hapon. Dahil hindi ninyo maayos, na ipapasa ang sinaunang medisina ng Daxia. Kaya kami na ang gagawa nito. Pagpapamana at pag-unlad, tungkol sa inyong merkado, ay sakop din namin. Isang maliit na bansa ng Japan. Nais pangang, silipin ang aming pamana sa dakilang Han. Mokyuan magpapatuloy. Isang maliit na bansa ng Japan. Akala ko, nagnanais na silipin ang pamana ng dakilang siya. Dumating na rin si Lauxia. Tungkol dito. Sa totoo lang, ito ay isang alitan sa pagitan ng aming mga angkan. Ngunit, kailangan mong isang tabi ang iyong mga galit at paghihiganti. Tama si Lauxia. Yung sa atin. Hindi talaga pwedeng kunin ng mga Hapons. Ginoo mo Chen. Tama ka. Yung mga trader dito sa amin. Hindi lang isa. Kamakailan lang nagkaroon ng problema sa gamot. Ito ang gumagawa niyan. Lahat tayo naipit sa plano nitong mga Hapones. Ikaw, gusto mong samantalahin kami. Ikaw ba yun? Tama. Itong mga Hapons na ito, hindi lang gustong nakawin. Ang pamana ng lahat. Gusto rin niyang kumita ng pera sa lahat. At lokohin ang lahat. Yung gamot na ininom niya kanina, ay may lason. Muchen, baka sira na ang isip mo. Ang resipe na ito, ay ibinigay sa akin ni Wang Laotao. Kung talagang may lason ito, matagal nang lumabas ito. Talagang may lason. Ang kanya. Naiwan tayong nagkamali sa Sheni Hall. Magsusuporta tayo sa Sheni Hall mula ngayon. Suportahan ang Sheni Tang. Suportahan ang Sheni Tang. Nakita na ng lahat, di ba? Tanging kami lang sa Sheni Tang. Ang tunay na produkto. Kumukupot ang pamilya Lee sa mga Hapon. Kailangang parusahan ng mabuti. Looking, aking mabuting estudyante. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Nakakapagod din ang magdirek at umarte. Panahon na para magising ka. Hindi maganda. Ginoong Muchen. Matagal na tayong hindi nagkita. Si Ginoong Xia pala. Kamusta ang katawan mo lately? Salamat sa iyo. Tingnan mo, ang katawan ko ay sobrang ganda. Nandito ang pamilya namin dahil sa ngayon. Iyan ay dahil sa iyong tulong. Alam ko, mga karaniwang bagay lang. Mahirap pumasok sa iyong paningin. Naghanda ako ng munting regalo. Bilang tanda ng aking pasasalamat. Salamat. Sa mundong ito, mayroon pang ganitong sinaunang espada. Ito ang kaibigan ko. Isang sinaunang espada na kuha mula sa ibang bansa. Kwento. Ang sinaunang espada na ito ay armas ng mga sinaunang mabubuo. Ngunit ngayon ay mahirap patunayan. Malakas ang kapangyarihan ni Ginoong Muchen. Siguro interesado ka, di ba? Yuru. Ngayon, kumusta ang ginagawa ng Shengitang Company? Mag-alala ka lang, Ginoong Muchen. Noong huli, mahigpit na pinagbawalan ni Dato ang Lee family. Ngayon, halos bangkarote na ang Lee family. Tumaas ng malaki ang presyo ng stocks ng Shengitang. Ngayon, lahat ng pamilya sa Jiangsheng gusto nang sumali sa Shengitang. Lahat sila ay mga taong walang prinsipyo. Ang kumpanya ng Shengitang ay itinayo namin mula sa simula. Hindi pa rin tayo dapat maging kampante ng basta-basta. Hindi tama, Yung mga Hapon ay sa likod ng pamilya Lee. Bakit ang tahimik nila? Hanggat hindi sila lumalabas. Ang kasikatan ng templo ng manggagamot na yun ay parang bulaklak na biglang mamamatay. Nawala na. 3 bulaklak na nagsasama-sama sa tuktok. Tapos na. Tapos na lahat. Nawala ang pamilya ko. Nabaliw na rin ang messenger. Naging lalaki na siya. Ama. Pasensya na, anak. Tumayo ka na. Ama. Sambahayan. Walang katotohanan ito. Isang maliit na Muchen ay nagdulot ng ganitong sakit sa pamilya Lee. Ama, dapat kang maghiganti para sa akin. Yung maliit na Muchen, ang lakas niya sobra. Pati ang envoy ay nawala na rin sa katinuan. Nakuha ko na ang higit pa sa mystery.
Kalagitnaan ng extraordinary realm. Tapon. Japon na snitch. Paano ka makakatapat sa akin? Ginoo. Naiintindihan na ang mga kahihinatnan. Dumating ako ngayon. Upang lubos na. Ayusin ang kay Muchen. Sa mga nakaraang taon, na ikaw ay nasa labas. Ng sinaunang medisina. Kamusta na ang koleksyon? Maliban sa kay Muchen. Nandito na ang iba pang mga sinaunang medisina. Nandito na lahat. Anak ko, mukhang hindi ka pa masyadong tanga. Isang kuto, kaya nitong sirain ang ganitong kalaking pamilya. Naging ganito. Talagang nakakahiya. Bakit ka nandito? Siyempre, natatakot akong hindi mo kaya. Tutulungan kita. Kung hindi dahil sa bansang Hapon, at sa bansang Kimchi. Akala mo, maaari ka bang tumayo dito, at makipag-usap sa akin? Ikaw. Malakas ang lakas ni Muchen. Subukan muna natin siyang subukan. Bago pa man, may isang malaking bagay pa tayong kailangang gawin. Halika, anak, magpadala ka ng abiso sa bawat malaking pamilya. Sabihin mo na ako, si Lee Zixiong ay bumalik na. Ang mga handang bumalik ay hindi nahahatulan. Kung may paglabag man, direktang sakupin. Magpapatuloy, susi ng templo. Miyuki, maghintay ka. Hindi ba't si Lee Zixiong ay pumanaw na? Bakit bigla siyang lumitaw? Bumaba ka ng boses. Narinig kong siya ay nahuhumaling sa martial arts. Sa loob ng maraming taon, diretso sa mataas na tao na nagkukubli. Ang lakas ay lumampas na sa pambihirang antas. Ano? Ayos na iyon. Noong una, sumandal pa tayo sa medical hall. Tinawag tayo ngayon. Gusto nilang singilin tayo, di ba? Tumahimik kayong lahat. At ikaw, na naglakas loob na ipagkanulo ang pamilya Lee. Pumunta ka sa impyerno. Wala rin kaming magawa. Ano? Halika, anak. Ama, kakaunti lang ang dumating mula sa pamilya. Ibang pamilya. Patuloy na hinahabol ang siyangitang ni Muchen. Mukhang, matagal na akong hindi lumabas. Nalimutan na nila ako, si Lee Zixiong. Ama, ang pamilya Xia at pamilya Song ay mga kaibigan ng siyangitang, lalo na ang pamilya Xia. Araw-araw, naglilinis ng tanggapan ng biyenan si Muchen. Ngayon, ang tanggapan ng biyenan ay umunlad na at naging isang masaganang pagkakataon. Pamilya Xia at pamilya Song. Gagamitin ang pamilya Xia bilang target. Pumunta ka at si Lair. Sira. Tuloy. Sira. Sira. Hindi makalagpas sa Jindan. Pagsasanay sa huling mundo. Napakahirap. At sinuan-nuan. Paano ko siya nalimutan? Ang puwersa sa likod ng pamilya Lee ay hindi pa rin alam. Hanggang hindi ako umuusad. Laging may panganib ang Shenny Hall. Ngunit, nabanggit ang tungkol kay Nuan-Nuan. Hindi rin dumating si Yuru nitong mga nakaraang araw. Lolo, ang lakas ng loob ninyo. Bumibigay ng hayagan. Hindi ba kayo natatakot? Kay Ginoong Muchen. Matandang bagay. Talagang inisip mo si Muchen bilang Diyos. Bumalik na ang ama ko. Muchen, kailangan lang na lumuhod at maging aso ko. Ginoong Xia. Ilang taon na tayong hindi nakikita. Ang sama ng ugali mo, parang aso. Hindi ka ba nagpasalamat na? Dahil sa pangunguna ng mga Hapones. Mas lalo akong tumagal ang buhay. At saka, nakuha ko na ang lakas. Sa antas ng labas sa karaniwan. Ano? Ito ba ang sinasabing antas? Lolo. Humingi ka ng tawad. Nakita mo na ba? Ito ang mangyayari sa ating pamilya Lee. Kung lalabanan mo kami, sino pa ang nais na bumetre sa ating pamilya Lee?
Lolo. Lolo. Umalis, kainin niyo na ito. Walang hiya ka. Lolo. Lolo. Ang ama ko. Nakaplano na ang lahat. Naghihintay na lang tayo na mahuli si Muchen. Kapag nahuli na siya, itong Jiang Cheng, dapat sa atin pa rin ito, Pamilya Li. Malapit na ito. 10 minuto na lang. Baka tumakas na ang batang ito. Kunin mo siya. Ikaw, mag-send ka ulit ng video. CJ. Huwag. Mumumu, Muchen. Bumangga sa akin. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Mabilis, Muchen, umalis ka na. Naghanda sila ng bitag at naghihintay na sa iyo. Mabilis, umalis ka na. Ikaw. Ikaw nga, Muchen. Kailangan mo lang sirain ang iyong sariling meridian. Ibigay mo ang Shenshi Hall. Pinakawalan ko na sila. Huwag mong papayagan siyang sumang-ayon. Kapag nasira ang daloy ng enerhiya mo, hayaan mo na siyang magkontrol. Alam kong malakas ka, pero wala kang magagawa. Basta isang isip ko lang. Sila ay mamamatay. Alam mo na kung paano gawin. Pinapangako ko sa'yo, huwag mong papayagan si Muchen na sumang-ayon. Muchen. Muchen. Huwag na. Muchen, huwag. Muchen. Muchen. May araw ka rin pala ngayon. Mahal na bata. Akala mo ba ay pakakawalan ko sila? Ikaw. Luma ang sinaunang medisina ng Shenshi Hall. Nakatago na lahat sa akin. Kung gusto mo ng lahat, bitawan mo sila. Ay, ang sinaunang medisina ng Shenyi Hall ay ang pinakapayak sa mga pinakapayak. Huwag masira ang plano. CJ. Ito ang lunas. Matapos nilang inumin, mahalaga lang na mapalayas ang uod na sumisira sa puso. Lolo. Muchen, sabay na tayong umalis. Dalhin mo muna si Lolo. Mag-ingat ka. Nakaalis na sila. Nasaan ang sinaunang medisina ng Divine Physician Hall? Sa wakas, hindi na kailangang magpanggap. Bobo ka na ba? Sabihin mo na. Ibigay mo na ang lumang kasanayan sa medisina. Park Duwang, ang tanga mo. Gusto mo bang ipagkait sa akin ang pamana? Magaling ang pagkakataga. Lahat tayo nadaya niya. Wala siyang sinadyang isuko ang sarili. Imposible yan. Kitang-kita ko siya. Nasinira ang kanyang dantsayan. Sino ang nagsabi na kailangan talagang gumamit ng dantsayan para mag-aral? Hindi mo ba narinig? Na ang katawan ay maaaring maging binhi. Itutuloy. Itutuloy. Tuloy pa. May talento ang batang to ah. Bakit ka pa nakatayo dyan, umakyat ka na? Mamatay ka na. Nawawala sa isip. Natakot ka na ba? Mamatay ka na. Ganoon ba? Kayong mga putrid na isda at hipon, bumalik na kayo sa inyong bansa ng kimchi. Mag-ayos na kayo ng gulay. Sa antas ng kalahating Diyos, lampas sa Master. Nababaliw kami sa inyo. Kahit na kalahating Diyos pa kayo. Tingnan niyo ang pinakamalakas kong suntok. Dito na kayo, Ginoong Muchen. Nasugatan ka. Kakagamit lang ng espiritual na lakas.
Hindi na kayang tiisin ng katawan. Ang lakas ng kaluluwa. Kung mangyari ulit sa susunod, hindi ito magiging maganda. Ang lakas ng dalawang ito, mas malakas kaysa dati. Kung hindi ko maabot ang Gold Core Stage, mawawala sa akin ang aking Divine Physician Hall. Kung sakali. Anong nangyari, may masakit ba sa'yo? Walang anuman, walang anuman. Walang anuman, walang anuman. Naisip ko kung paano makabawi. Buksan mo ang pinto para sa akin mamaya. Bakit parang may kakaiba sa inyo dalawa? Bakit wala si Zurongrong? Hindi ko alam. Hindi siya pumunta sa klinika nitong mga nakaraang araw. Sige, magpapaalam na ako at magpapahinga sa kwarto. Maganda ang dual cultivation. Ngunit maaari lamang itong itaas ang maliit na antas. Kung iniisip mo pang makalagpas, kailangan mong makahanap ng mas maliit na espiritu ng bato. At iba pa. Ibalik mo ang tabak na ito. Hindi ko ito tiningnan ng mabuti. Kanina iyon. Espiritu ng bato. Hindi ko akalain na sa bahaging ito ng alaala ay may nakatagong mapaparin. Kung meron itong mga batong espiritu na ito, marahil ay muling makaka-breakthrough pa tayo. Muchen, ang hirap na hirap kong nakalusot mula sa bintana. Sakit na ang mga paa ko. Hindi mo pa ako tinutulungan na bumangon. Muyuan Tsu. Muyuan. Nakuha mo na ba ang mga bagay? Ang medisina ng dakilang siya. Sa wakas ay nasa kamay na. Ngunit ang mahahalagang bahagi ay hawak pa rin ng Divine Physician Hall. Ano? Maliit na cute. Mga maliit na cute. Malakas ba ang batang iyon? Baka hindi siya nalalayo sa iyo. Isang paa. Nasa kalahating Diyos na siya. Ang batang iyon ay hadlang sa aming plano. Kailangang alisin, para sa anumang kaso. Kailangan din nating mapataas ang ating kakayahan. Ang lihim ng yaman. Nakuha ko na ang impormasyon. Ang sinasabi mo ba, na makapagbubukas ng lihim ng katawan, ang sinaunang medikal at martial na tradisyon. Sa pamamagitan ng nasabing pamana, makakamit ko ang pag-angat ng aking kakayahan. Ang medisina ng gogo ay magdudulot ng kasaganaan. Talaga bang mahahanap ito? Huwag kang magsalita. Ang sinaunang espada ay gumagabay sa akin. Sa gitna nitong liblib na lugar, saan nanggaling ang pamana? Nararamdaman ko na, nandoon lang. Sumunod ka sa akin. Totoo ba ito? Bakit parang nanginginig ang likod ko? Walang pakialam. Kailangan makuha ang pamana. Talagang hindi pabor sa atin. Ginoong Muchen. Noong huli ay nakatakas ka pa. Ngayon, hindi na kayo swerte. Patayin mo siya. Makukuha natin ang pamana ng Daxia. Sa inyo lang dalawang maliit na isda at krustaseo. Huwag kang manghimasok sa pamana ng Daxia. Sige, ipapakita ko sa iyo. Sino talaga ang may-ari ng pamana? Muchen, tutulungan ka namin. Hindi pwede. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan. Ano kung isa laban sa dalawa? Ngayon, malalaman ninyo. Ang pamana ng Daxia. Sino ang magtatangkang sumira nito? Sino man nagagawin yan? Kamatayan ang naghihintay. Mujen, magpapatuloy pa. Kamatayan ang naghihintay sa'yo. Hindi ka rin naman ganun ang kalakas, ah. Tanging swerte lang ang meron sa'yo, pangit na isda at hipon. At may lakas pang makipag-usap tungkol sa lakas at hina. Malapit nang mamatay, pero nakikipagsalita ka pa rin. Baka putulin ko pa ang mga kamay at paa mo. Gusto kitang makita ng harapan. Kung paano namin minana ang iyong kagamutan at medikal na pamana ng Daxia. Ang pamana ng aking Daxia ay para sa inyong dalawang magnanakaw na may ganang manghimasok. Paulit-ulit ninyong pinipigilan at sinisira ang aking plano para sa kuko ko. Kung hindi ko kayo mapatay ngayon,
hindi mawawala ang galit sa aking puso. Sabay-sabay tayo. Bata. Talaga namang may kakayahan ka. Ngunit ang tinatahak mo ay daan ng sinaunang pagsasanay. Mahirap mag-adjust sa makabagong panahon. Bagamat malakas ang iyong kakayahan, hanggat patuloy tayong kumukonsumo, wala kang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Dito sa lupain ng pamana. Ano pa ang mga paraan ninyo? Pagsasaliksik ng pamilyang Buyaw, lugar ng pamana sa loob ng maraming taon. Maraming paraan na hindi naubos. Hindi maganda. Nanakaw ang pamana. Zero-wrong-wrong. Hindi tama. Sino ka ba talaga? Hintay. Ito ang aking ninuno. Isang tala na nakuha sa pamamagitan ng 18 henerasyon ng sakripisyo. Samantalahin mo na. Agad na dalhin ang mga yaman ng pamana. Kayo pa rin ang mga tao mula sa Japan. Ngayon na. Walang kahirap-hirap. Ay makuha ang buong pamanang medikal ng Daxia. Kapag lumabas tayo, ang Divine Physician Hall, at maging ang buong Daxia, ay magiging atin na. Nasa atin na ang pamanang medikal. Umalis na tayo agad. Matagal na rin ang nakalipas. Hindi ko alam kung kamusta na si Muchen. Naniniwala ako na kayang-kaya ni Muchen. Sigurado akong walang problema. Maghihintay pa tayo ulit. Bakit sila dalawa? Magpapasya tayo ba? Dalhin ang 2 babae mula sa pamilya Xia at Song. Sa labas, sila. Kailangan nating mag-develop sa Daxia. At umaasa rin tayo sa impluensya ng pamilya Xia at Song. Ikaw na naman, Batang Kimchi. Kung magtatangka kang lumapit, hindi ka pababayaan ni Muchen. Nakuha na natin ang pamana. Yung si Muchen na yun. Malamang patay na siya ngayon. Hindi mangyayari yun. Si Ginoo Muchen ay sobrang lakas. Mga babae ni Muchen. Kayo. Magpasako ka na lang ng maayos sa akin. Ito ang tunay na pamana. Nandito si Nanuno at iba pa. Sa wakas, lumabas ka na. Kinuha sila ng 2 ginang. Kasalanan ko ito. Hindi ko sila naalagaan ng maayos. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang pamana. Kaya makakaya na natin silang iligtas. Ginoo. Ginoo, bumabalik ako tuwing 200 taon. At ikaw, ang napiling tagapagmana ng aking Ginoo. Ganun ba? Ibigay mo sa akin ang iyong lumang espada. Ano ang nangyayari? Pusong pinatigas ng Swan Stone. Tunay na enerhiya, butas ng liwanag. Ito ay talagang lugar ng pamana. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang 2 Ginoo. Ngunit may isa pang bagay. Dahil nangahas silang nakawin ang aking mga bagay, dapat din nilang malaman ang lakas ng Daxia. Ang ibig sabihin ng aming amo ay, syempre, pumunta sa kanilang bayan. Itutuloy. Talagang kahanga-hanga ang pamana ng sinaunang sining ng pakikidigma. Nakamit ko agad ang breakthrough. At umabot sa Golden Core Divine Realm. Nakamit ko rin ang breakthrough. Ang hirap na pinagdaraanan ni Muchen sa pagtatayo ng Divine Doctor Hall. At ang naitayong impluensya sa merkado. Hindi ko inasahan na kami ang may kontrol. Ang makapangyarihang armas ng sinaunang medisina ng Daxia. Hindi pa nila alam. Si Muchen ay pumanaw na at nawala na ang kanyang espiritu. Ang tagapamahala sa likod ay talaga namin kami. Qian Yibei. Ginoo, hindi. Nako, delikado na. Hindi namin kayo napapansin. Nasa inom ba kayo? Ginoo, ngayon sa Japan, may isang kakaibang tao. Binago niya ang mga medikal na sinimulan namin. Lahat ng aming mga paniniwala ay binuwag niya. Sa loob lamang ng 1 linggo, naitatag niya ang sarili niyang sekta. Ang tagapagtatag na ito. Anong pangalan niya? Muchen. Ano? Ngayon, sinasabi na ng Japan. Ang templo ng Diyos ni Muchen ay ipinasa ng mga ninuno.
Hindi talaga siya. May isang kasabihan sa Daxia. Sana'y magpahinga muna. Magpakalma ka na. Dahil pinayagan kang mag-isa mong kunin ang napakaraming sinaunang aklat, karapat-dapat ka. Wala akong kinalaman sa bansa ng kimchi. Mayroon ding mutchen sa bansa ng kimchi, at ninakaw pa ang lihim na resipe ng kimchi, at naligtas ang pamilya Song, at ang dalawang babae ng pamilya Xia. Abala ang tao. Nakaplano na. Muyuan. Hindi ko alam kung kailan. May babalik ni Rongrong sina Nuan-Nuan at Yuru. Kapag nangyari iyon, wala na akong dapat ipag-alala. Nandito na. Maligayang pagdating. Ikaw walang konsensyang tao. Natatakot kaming pareho ni Yuru na mapahamak ka. Pero ikaw, ayos ka lang. Nandito ka pa rin nag-enjoy sa tiya. Hindi alintana ang amin. Sige na, sige na. Sa mga panahong ito, pumunta na ako sa Japan at Korea. Maaaring makatulong si Rongrong na magpatotoo. Sinabi na sa akin ni Rongrong. Pero paano mo ito nagawa? Kung kaya ng mga tao doon, kaya ko rin ito. Ito ay dahil sa paggamit ko. Nang mahika ni Rongrong. Tinulungan ako ng aking amo na maibalik ang aking lakas. Dalawang maliit na magnanakaw na may mga informant sa bansa. Nahipnot ko sila gamit ang aking alindog. Sa ngalan ni Ginoong Muchen. Ipinapakalat, lahat ng ito ay mula sa aking tanggapan ng biyenan na si Muchen. Ganun ba? Karma nila yan. Panahon na. Kailangan na silang hanapin. Kailangan na nating magbilang ng maayos. Ang tanggapan ng biyernes ni Muchen. Panahon na para bumalik sa tamang lugar. Umalis na tayo. Nakuha na ba ang impormasyon? Linawin ito. May mga traidor na tumutulong. Lahat ay dahil kay Muchen. Hindi siya namatay. Si Muchen na ito. Sisira niya ako. Sa diwa ng aming 18 henerasyon ng mga ninuno. Pero mabuti na lang at nakuha ko ang pagpapasa ng sinaunang martial arts, hanggat hindi ako bumabagsak. May walang katapusang posibilidad na muling umunlad. Naipasa natin ang ating nasimulan, maliban sa iyo at sa akin ang dakasyang. Walang ibang makapangyarihang espiritu. Si Himuchen ay isang langgam lamang. Ang mga pilang na ipasa mula sa tradisyong militar ng sinaunang panahon, tunay na kamangha-mangha na magpapalakas sa iyong mga ninja. Nakalampas sa isang mataas na antas. Direktang umakyat sa antas ng kalahating Diyos. May mga kalahating Diyos na ninja na. Hindi na natin kailangang kumilos. Kaya na ilang mga ibon. Nangangahas pang makipagtagisan sa dakilang piyong. Ngayon ako ay nasa antas ng Jindan. Ikaw ay walang armas. Bakit ako pa ang kakalabanin mo? Isang maliit na demigod. Nagmamalaki ka pang makipagsabayan sa akin. Sugod. Ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na Diyos ng digmaan ng Daxia. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Ang ninja na aking pinangalagaan. Paano mangyayari yon? Kahit isang atake niya, hindi mo kayang tanggapin. Lahat kayo, bumangon. Ipagpatuloy ang laban. Tanggapin ang katotohanan. Ito ang agwat. Gusto kong ipakita sa'yo kung ano talaga ang agwat. Huwag pang kumilos. Nakita mo ba? Ito ang kapangyarihan ng Jindan Shenjing. Hadlang sa aking plano ng Japan. Wawasakin kita. Wawasakin mo ako. Kailangan mo munang tingnan kung mayroon ka bang kakayahan. Paulit-ulit na nagnanakaw ng esensya ng medisina ng Daxia. Sinira ang aking klinika. Kung hindi kita mawawasak ngayon, hindi ito makatarungan. Hindi ko inasahan. Isang makapangyarihang nilalang sa Gold Core Realm. Paano ka matatalo? Hindi ako pwedeng matalo. May isang lumang kasabihan sa China. Habang may bundok na berdeng natitira, walang takot sa kakulangan ng panggatong. Paalam, kapatid Bilyan. Ikaw, wala nang kahulugan. Hindi ka pa karapat-dapat na makasama ko. Walang hiya. At ikaw rin. Talagang walang hiya. Pumatay ng kasamahan. Nilamon ang kakayahan. Gusto kitang mamatay. Mamatay ka. Ano?
Bakit hindi ka nag-react? Papaluin kita. Ganyan lang ang lakas mo. Anong kayabangan mo? Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga. Ang tunay na pamana ng Daxia. Sino mang mang-aabala sa Daxia? Kahit gaano kalayo, tiyak na parurusahan. Kapag natapos na ang usapan, aalis na ako. Walang pakialam sa mga bagay at pangalan. Nais maging isang walang alalahanin na Diyos-Diyosan. Guro, hindi ko talaga maaasahan ang gamot na ito. Ang mga guro na ito, sobrang brutal. Ikaw, ano ang balak ninyo? Ginoong Muchen. May kailangan ang lolo ko sa iyo ngayong gabi. Napag-usapan. Marami akong hindi naunawaan sa medisina. Kailangan mo akong turuan buong gabi. Hindi pwede iyon. Kailangan din kita. Ito. Engkanto. Sino ang makakapagligtas sa akin?